Hi everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw sa inyong lahat? Maraming salamat po sa mga nagpabook ng reading, um, bumili ng mga oil natin, bumili ng mga bracelet, nagpaalaga. Ang dami natin ngayon, ang dami nating alaga, mga boss ko, mga madam ko. Grabe, na-triple po last year. Sobra ang dami ngayon. So, humihingi po ako ng paumanhin sa inyo kung matagal yung reply o ano man kasi meron mga hindi pa nare-replyan. Kung hindi po kayo nare-replyan, meaning fake account or dummy account ang gamit ninyo or sa anak ninyo or hindi po siya or hindi namin matukoy, sorry may acid na naman ako. Hindi namin matukoy kung sinong may-ari ng account, okay? Kasi para sa akin, mas gusto ko legit yung account na gagamitin ninyo para makilala ko kayo, para makilala ko yung kausap ko. Kasi kahit kayo din naman, ayaw ninyo yung fake account na magme-message sa inyo. 'Di ba? Kumbaga, kung ayaw nyo gawin sa inyo, wag nyo din gawin sa akin. Wag nyo gawin din sa iba. Ganun lang yon mga mahal ko. Gamitin po natin ang utak natin. Kanina may nag-message sa akin, Mama, antayin ko po kayo kung kailan kayo hindi mabibisi. Pusang galang buhay na yan. Hindi ko alam kung nasan yung utak ninyo mga madam ko, mga boss ko. Kung aantayin ninyo yung kung aantayin ninyo na hindi po ako busy, baka po magunaw na lang ang mundo. Hindi pa ako matatapos sa trabaho ko, sa dami ng ginagawa ko. Ayoko yung mga nagme-message ng gano'n. Gaano ka ka-special para itigil ko yung trabaho ko para sa inyo? No way. 'Di ba? Magpa-schedule ka, magpa-reading ka, that's it. Yun lang yun, magbayad ka. 'Di ba? Hindi yung sasabihin mo sa akin, Mama, antayin ko po yung kailan kayo hindi busy. Anong klaseng katangahan yun? 'Di ba? So parang pupunta kayo sa doktor sa hospital. Okay, pupunta ba kayo sa doktor? Aantayin ninyo yung doktor na yon na bago kayo magpa-confine, bago kayo pupunta doon sa hospital. May masakit ka ng malala, sasabihin mo sa doktor, aantayin ko na lang kung hindi ka busy. Mamamatay ka na lang, aantayin mo pang hindi busy ang doktor. Parang tanga yung ganun. Oh my God, nakakaloka yung mga nagme-message sa akin ng ganun. Naloloka ako. Hindi ko alam kung saan nila kinukuha yung pag-uutak nilang ganun. Totoo lang. Well, salamat naman. May mga client ako na matitino. Okay yung pag-iisip. Kumbaga, ginagamit nila yung utak nila. Okay, wag po tayong maging tanga-tanga. Please lang, hindi po kailangan yan ng mundo at hindi natin kailangan yan. Wag po kayong maging tanga. Gamitin nyo sa ibang bagay yung katangahan ninyo. Wag dito sa akin. Wag kayong mag-message kung tanga na lang kayo, please. Nakaka-high blood, nakakasira ng mood yung mga ganong tao. Kanina lang, umaga yun, naghatid ako ng mga angel sa kalangitan. Bigla ba naman may nag-message ng ganon? Kung nasa harapan lang kita, sinakal na kita. Oh, maldita ako. So what? 'Di ba? Transparent akong tao. Hindi ako plastic na tao. Kung natatarayan kayo sa akin, so what? Wala po akong pakialam. Umalis kayo. Hindi po ako katulad ng iba mataas ang subscriber pero plastic. Oh, hindi ako katulad nila. Bini-baby kayo, linalambing-lambing, mga sugar coat. Hindi po ako ganun. Kung inaasahan ninyong maggaganon ako, no way. Kahit walang manood sa akin, ang importante sa akin, ano bang tawag doon? Organic. Organic ako. Okay? Sige, bahala kayo kung matarayan kayo sa akin. Who cares? English yon. Okay, Lord, bigyan niyo po sila ng magandang reading. Nakikiusap po ako, Lord, parang awa niyo na po. Alam ko pong malakas at mabilis po kayong gumalaw para sa mga taong nandito ngayon na naniniwala at nakikinig sa akin. Maraming salamat po sa mga patuloy pa rin na sumusuporta sa akin. Siyempre, ang mahal ko ay yung mga viewers ko. Okay, hindi importante sa akin ang subscriber. Ang importante sa akin ay yung mga viewers ko. Sorry. Hindi ako katulad ng iba, mataas ang subscriber, wala namang viewers.
Okay, 'di ba? Nang aasar. Wala lang. Wala. Transparent talaga akong tao. Wala kayong magagawa. Kung ayaw nyo sa akin, lumayo kayo. Ganun lang yun. Umalis kayo. Okay, so unahin natin yung person ninyo. Alam ko naman na iniisip mo kung bakit ka nandito. Alam ko nag-i-stalk ka. Okay, searching kung anong energy ng person mo. Ay, nako. Queen of Swords. Ayan, sige. Mag-overthink ka ngayon. Aha. Mukhang may travel ako nakikita din papupuntahan ng person mo. Gusto kanya atang makita. Ay, okay. Kung hindi kanya makita, mukhang tinitingnan kanya sa malayo. Oh, 'di ba? Kaya nga overthink eh. Parang naiisip niya din na last year masaya kayo, magkasama kayo. Alam mo 'yon, yung saya ninyo sa ninyo sa taon ninyo, sa pagsasama ninyo. Naalala niya 'yon. Okay. Masyadong maraming tao, magiging busy ito. Feeling niya siguro marami pa siyang oras sa isang bagay kaysa sa'yo, kaya kayo naging conflict ito. Okay, tingnan natin. Si Queen of Swords at saka si Queen of Wands. Okay? So, maaring babasagin niya na yung katahimikan niya. Aalis na siya sa kanyang lungga or comfort zone, possible. Parang feeling ko may something eh. Okay? Mukhang pinag-iinisipan niyang bumalik sa'yo or mag-uusap, gusto kanyang makasama, gusto kanyang makita. Kung hindi po kayo nagkikita, possible po ito na balitaan niya na malapit ka lang sa kanya. Okay? Yan. Kung hindi po ito malapit, possible din po na mukhang meron taong naiinggit sa kanya. Meron. May nakikita ako. Paganda na yung career ng person mo. Paganda na ng paganda. Kung hindi man ito maganda, basta masaya yung energy niya, meron lang nakikialam. May nakikialam. Okay? So, tingnan natin. Kalkalin pa natin yan. Di pa tayo tapos. Ano yung Queen of Swords? The Moon. Hoy, malungkot talaga to. Nung panahon na nawala ka, doon na niya nare-realize, tingin ko. Doon niya na-realize na kung ano yung kulang ngayon sa buhay niya. Ay, nako, may kikiligin na naman dito. Diyos ko, Lord. Yan. Ayan, oh. Ayan. O, kayo, mga malalandutay. Konting sorry, okay na. 'Di ba? It's okay. Nagjo-joke lang naman ako. Biro lang yun. That's okay. Kung mahal yung person ninyo, balikan ninyo. Walang masamang maghabol. Pero ang masama, yung sobra na. Yung ilang taong ka naging tanga, puti na yung buhok mo, tanga ka pa rin. Wala na yun. OA na yun. Okay, ano yung Queen of Wands? Sabi ko sa inyo, life coach din ako eh. Gigisingin ko kayo sa katangahan nyo. Kung ayaw ninyo, marami po dyan tarot trader na sinungaling. Yun ang paniwalaan nyo. Okay, sana tayo. Si Devin. Okay. Oh, 'di ba? Maganda pa rin yung nyo. Sorry yung iba ha, kaya naagaw yung person ninyo kasi na-spell. Okay? Nalandi, nabulungan, nag-sex, alam nyo, may nangyari. Actually, may yung iba sa inyo talagang dumaan pa kayo sa court or batas or any kind of legal advice or barangay, etc. O simple na pag-uusap, like parents o ano man, dumaan kayo sa ganon. Okay? Baka sakaling survive ninyo. Okay? So, tingin ko naman, sobra siyang nalungkot nung nawala ka. Yan. Mayroon siyang na-realize na pagkakamali. May white bird doon. So, ibig sabihin, meron din siyang
pagsisisi. Okay? Padalos-dalos yung desisyon. Yan. So, yan, padalos-dalos nga siya. Ayan, oh. Minsan nakikita ka niya na you are a successful, masaya ka ngayon. Maring iba sa inyo, kasama niyo yung anak niyo. Nakikita niyang masaya kayo, naiinggit siya, nagsiselos siya, or nakatagpo ka ng taong tama para sa'yo, masaya ka na ngayon. Possible. Possible din na parang nababalitaan niya okay yung career mo. Kaya may inggit doon. Meron doon siyang realizations na pagkakamali, ang laki ng pagkakamaling ginawa niya sa'yo. Okay? Mari din na nag-away kayo, nag-block. Ayan. Uy, teka lang, parang nadala ko sa emotions ko. Ayan, pinagsisihan yung blinak kanya. Possible. Okay? So, ito yung sinasabi ko. Possible dumaan kayo sa paglilikom or yung magpag-uusapan, kasama yung parents, kasama yung, hindi ko alam kung basta meron po dito na pinag-isipan. Okay? Meron din taong nag-advise po sa inyo. Meron pong gumabay. Okay? Hindi nga lang kayo nakikinig. Okay? Yan ang sitwasyon nyo ngayon or yung person na ito. Okay. Eto na. Sa tingin ko naman ay merong magkakabalikan. Ay, naman, ang haba ng hair mo. Merong magkakabalikan. Ito ay tinadhana po talaga. Tinadhana siya. Masaya ako para sa inyo. Alam ko pong minamanifest nyo yan na yung person ninyo ay magpaparamdam. Okay? But, gaya ng sabi ko, kung hindi po ito person ninyo, malaking tsansa na makakatagpo ka ng bago or mas sobra pa, higit pa doon sa ex mo. Yan. Ang ganda ng reading ninyo ngayon. Pero energy ito ng ng person mo. So meaning, gusto niyang bumalik sa'yo. Gusto niyang bumalik sa'yo. Ito lang ang pangit. May mga bad na sa paligid niya. Bad influence. Bad habit. Yan. Yan yung pangit. Yan yung parang balakit niya. Yan. Pwede rin dual siya. Pwede rin na narcissist, bipolar. Lagi siyang nag-iisip ng negative or magulo. Kung hindi po ito negative or magulo, may mga tao pong nakapaligid sa kanya, nagbabago na siya, hinihila po siya. Okay? Alam ko meron sasagot sa inyo, paano yun? Ginusto niya naman yun eh. Ginusto niya yun na bakit siya magpapadala sa mga taong, bakit siya magpapabrainwash? Meron nga pong taong ganun na hindi marunong mag-decide sa buhay nila. Meron pong ganun. Hindi yung psychiatrist lang ang makakapag-explain ng mga taong ganun. Hindi nila kayang magdesisyon sa sarili nila. Uto-uto sila. Totoo po yun. May tao pong uto-uto. Nabi-brainwash. Okay? Pag hindi naman ito, meron nata silang possible na meron company party, lakad, stress siya ngayon kasi temperance kasama ni naka-reverse si 5 of Wands. Stress, madaming gagawin. May makakaaway pa. Okay? Yan, may makakaaway pa siya. Pero, hindi ko naman nakikita na may malaking away to. Siguro mga simpleng kasagutan lang sa trabaho. Okay? Yan yung energy niya ngayon. Okay? So, ano pa? Tingnan natin. Itong para naman maging masaya ang 2024 ninyo, ano? Yung masaya lagi ang naririnig ninyo. Lord, please, bigay niyo po sila ng magandang reading. Yung person nila po ay hipuin niyo po yung puso. Pabalikin niyo po dito sa taong nanonood. Okay. May taong sumisira sa kanya.
Pangit naman to. May taong sumisira talaga sa kanya. Okay. Meron siyang, kung hindi pa to nangyayari, mangyayari pa lang. Okay? So, aside from that, meron pong tao na nanonood ngayon yung person ninyo under spell. Okay? Nag-aantay rin naman siya sa'yo, kung alam mo lang. Gusto niya na nang baguhin lahat. Kung sa tingin ninyo hindi na spell yung person ninyo, nag-aantay po yan sa inyo. Okay? Gusto niya na pong balikan ka, puntahan. Parang handa na siyang iwan yung isa para sa'yo. Yun ang nasisense ko ha. Halo po yung energy ngayon. Ay, dito, sa general kasi ito. Ngayon kung naguguluhan kayo, sa tingin nyo, kailangan ko talaga ng reading. Kasi parang tinatawag ako. Magpa-reading ka na, Day. Okay? Huwag mo nang antayin yung 2024 pa. Para itong 2024 na ito, okay na kayo. Ready na kayo sa mga desisyon nyo sa buhay. Okay? Wala namang masama na isang taon magpa-reading ka. Diyos ko, magkano yun sa bilangin mo everyday, magkano yun, 'di ba? 1 year in once a while na magpa-reading kayo, wala namang masama pagbigyan niyo yung sarili ninyo. Pero kung wala po talaga kayo, that's okay, okay lang. Ha? Yung mga walang budget, unahin ninyo yung grocery ninyo talaga. Kasi gusto ko puno ang ating mesa sa January. Punong-puno yan. Magpa-party talaga kayo. Magpakasaya po talaga kayo sa New Year. Okay? Lahat gawin nyo po para masaya ang bahay ninyo. Naintindihan? Okay, so parang handa na siya iwan ng isa para sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Okay? Again, hindi kami Diyos, tao pa rin kami mga tarot reader. I-manifest nyo yan. Climb this reading para mangyari ito. 'Di ba? Kami ay isa sa mga angel signs. Pag narinig mo, kung kailan mo ito narinig itong signs na ito, climb mo na kaagad para affirm yes na ganon. Para mag-manifest talaga yung ginagawa nyong kagustuhan or reading. Okay? So, tingin ko naman gusto kanyang balikan. Handa na siyang iwan yung isa. Okay? May fear pa dito eh. May nakikita akong fear. Ayon. Takot pa siya. May mga hadlang pa. Yun lang. Pero sa totoo lang itong tao na ito, gustong-gusto niya nang bumalik. Ayan, para ayusin ang pamilya mo. Blessings is coming. Meron akong nakikita na may blessing sa pamamahay ninyo. Kung halimbawa nagsasama kayo, kung hindi kayo nagsasama, it's okay. Pero yung iba po sa inyo mukhang pipilitin niyang makarating, makadalo. Pipilitin niyang magkasama kayo as a family. Okay? Pinipilit niya po talaga. Okay. Aside sa kwento na yan or sa energy ng reading na yan, meron po ditong pinipilit niyang layuan ang third party. Pinipilit niyang ilayo yung sarili niya doon sa third party. Ay, ang ganda ng reading. Thank you, Lord. Ay, ang bilis. Ang lakas ko talaga kay Lord. Totoo lang. Paano ba? Thank you talaga. Kasi, naiiyak ako. Maraming salamat talaga. Wala pa akong napapansin ko simula ng niyakap ko to yung pagtulong sa tao. Never akong nabigo kapag may linapit ako sa kanya. Totoo yan. Kaya masaya talaga ako sa mga client ko na success story. Masaya ako. Ang daming may kinasal. 8 sila. Hindi ko expect yun. Ang dami nila. 8 sila kinasal itong December na to. Simula nang nag-message sa akin yung si ma'am yung kinasal sa Las Vegas ba yun? O, basta USA po siya. Nag-message din yung iba sa akin na kinasal din daw sila na na-overwhelm lang daw sila kaya hindi nakapag-message. Parang nagulat sila. Ang bilis daw ng pangyayari, biglang nag-propose yung mga person nila.
Kaya kayo, hanggat buhay tayo, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kasi yung Diyos nga hindi tayo sinusukuan, kaya huwag tayong sumuko. Harapin natin lahat ng sakit, harapin natin kung ano man yung mabigat na yan. Kasi mapapagod kayo, oo, pero huwag kayong sumuko. 'Di ba? Mawawala lang yung problema natin kapag patay na tayo, pag malamig na bangkay na tayo, ibabaon na tayo sa lupa. Wala na tayong problema, no? Peaceful na tayo, rest in peace nga eh. 'Di ba? So ibig sabihin, habang nabubuhay tayo, kakibat natin ang problema. Kaya huwag kayong sumuko. Yung mga may depression dyan, sampalin yung sarili ninyo. Yung mga may postpartum na, dumaan din ako dyan. Pero hindi ko niyayakap. May nagka-postpartum din ako, 2, magkasunod ang anak ko eh. Sabi nila, isang bata, 7 years, 'di ba? O, eksperto ang nagsabi niyan, doktor. O, so 2 bata yun, sanggala. Hanggang ngayon may postpartum pa ako. So normal yun as a mother. Kayong lahat may mga nanay dito, maliit pa yung mga bata, kaya nyo yan. Huwag nyo masyadong yakapin yung sakit ninyo. Pag sasampalin ninyo sarili nyo, pag minsan parang wala naman nangyayari, tinutoyo kayo. Wag ganun. Huwag nyo yakapin. Demonyo yan. Binubulungan lang kayo. Halimbawa lang ginagawa yung asawa ninyo, parang may iniisip ka na makikipag-away ka. Demonyo yan. Sampalin niyo yung sarili ninyo. Best talaga gagawin is dumura kayo papuntang kaliwa. Yan. Duraan nyo yung demonyo. Nasa kaliwa kasi siya. Okay? Nasa left. Kung English. Ito yung left natin, di ba? Ito yung finger. Yan. Nasa left. Nasaan yung marriage ring ninyo? Nang doon siya. Oh. Ito yung angels natin. Nasa kanan. Ito yung kaliwa. So, nasa kaliwa siya. Dumura kayo. Kung nagtitrip kayo ng kung ano-ano, binubulungan lang yan kayo. Lahat tayo may kadikit na. Totoo yun. May angels and angels. Ay, may demon at saka angels nakadikit sa atin. At kung nagpadaya ka sa demonyo na yan, italo ka. O, 'di ba? O, anyway, sabi ko sa inyo, marami kayong matutunan dito. Maraming salamat sa bagong subscriber dito. So, may takot na mawala ka. Tingin ko may takot siya. And sa tingin ko naman, gumagawa siya ng paraan para ilayo niya yung sarili niya doon sa third party. Ay, ikaw na. Ikaw na, girl. Okay, mukhang may pag-asa, ano? So, huwag na kayong mag-alala. May pag-asa naman kayo eh. Okay? Mag-sorry na kung sa tingin ninyo may nagawa rin kayo sa person nyo, kahit hiwalay na kayo. Gusto ko lang matapos itong taon na ito na minahal kita ng totoo, pasensya na lahat sa kung nagkulang man ako, okay lang yun, kahit hindi sila magganon sa inyo, okay lang yun. Basta iparating nyo sa tao na yon na sinseridad kayo, yung sincere ninyo. Okay, ano po yung blessings ng nanonood ngayon sa akin? Lord, bigyan nyo po sila ng blessing. Lord, bigyan nyo po, lalo na yung mga walang project, bigyan nyo po sila ng project. Yung mga, ano ba ang tawag dito? Yung mga walang trabaho, Lord, maghimala po kayo. Bigyan nyo po sila ng biglang makakatanggap sila ng tawag na tanggap sila. May tatawag sa kanila na pumunta ka dito, makakapera sila bigla. Lord, maghimala po kayo sa kanila. Yung mga anak nila, Lord, pagalingin nyo po sila. Lord, nakikiusap po ako, Lord. Parang awa nyo na po, Lord. Tulungan nyo po sila. Yung mga nanay, tatay nila, nagkakasakit, kapatid, kamag-anak. In short, mahal nila sa buhay, Lord. Yakapin at kupkupin nyo po sila. Pagalingin nyo po sila, Lord. Parang awa nyo na po, Lord. Tama na po. Kahit ngayon lang, Lord. Kahit ngayon lang. Please, pagalingin nyo po sila. Maghimala po kayo. Yung mga negosyong bumagsak, pataasin nyo po. Bigyan nyo po sila ng pagkakataon. Paramihin nyo po yung income nila. Paramihin nyo po yung ipon nila, yung savings nila. Maghimala po kayo, Lord. Nilalapit ko po itong lahat ng naniniwala sa akin, Lord. Never akong nagdasal na hindi umiyak. Totoo lang. Never talaga. Kasi mahal ko kayo.
Totoo yung pagmamahal ko sa inyo kahit ganito ako, mataray man ako magsalita minsan. Wala eh. Siyempre, totoong tao ako, hindi ako plastic. Hindi ako plastic na bobula-bulahin lang kayo para lang magustuhan ninyo. Hindi kahit ayaw nyo sa akin, walang ya, umalis kayo. Ganun ako. Sanay ako sa walang. Alam nyo ba, maniwala kayo sa hindi wala akong kaibigan? Totoo yan, maniwala kayo sa hindi, bahala kayo kung ayaw nyo maniwala. Alam niyo yung kaibigan ko? Yung mga angels na kasama ko. Yung mga client ko ang kaibigan ko. Pero yung kaibigan na mula high school, elementary, childhood, kababata, giyatay. Wala. Ayoko. Oo. Kasi nga, lumaki ako, lalo na Virgo laging nag-iisa yan. Ayaw namin ng maingay. Ayaw namin ng maraming tao. Yan, laging nag-iisa. Mas gusto namin na naku-comfort namin yung sarili naming mag-isa. Marunong kami magsarili. Tinamaan yung mga lesbian dyan, Okay. Hindi, joke lang. Basta marunong kami magsarili. Bakit ba? Pinapasaya namin ng sarili namin mag-isa. Okay, sige. Ay, Diyos ko po. Sige. Ay, Lord, ano po yung blessings? Wow, 10 of Pentacles pala to. Hindi ko napansin. Wow, yan, 'di ba? Ang bait ni Lord sa atin, no? Tingnan nyo. Ang bilis. Yan, alhamdulillah. Oh, 'di ba? May blessings pa parating. Oh, marami ka daw dapat gawin. Pero sa tingin mo, kaya mo naman yan kahit may mga harang sa'yo. Kung ano man yung plano mo, gawin mo na. But sabi dito, mag-ipon ka. Okay? Yakapin mo daw itong swerteng paparating sa'yo. Uy, makakaipon ko. Kakasabi ko lang, mag-ipon ka, makakaipon ka, mag-grow daw yan savings mo. Girl! Oh, 'di ba? Mag-grow pa yan, huwag kayong mag-alala. So, ano yung overall energy? Lord, please. Alam niyo, minsan kinakabahan ako sa tuwing ibababa ko na yung cards. Totoo yan. 'Diba? The Hermit. Yan. Kaya niyo yan kahit tag-iisa kayo. Hindi niyo kailangan ng mga kasama, kaibigang plastic. No. Hindi niyo kailangan ng kamag-anak na plastic. Okay? Huwag kayong maging tanga. Masyado kayong nagagamit. Tama na. That's enough. Okay? Siguro naman, mahabang panahon, tumulong naman kayo sa mga kamag-anakan ninyo. Ngayon, kilala nyo na ako, nandito kayo sa channel ko, please lang, mag-ipon na kayo. Okay? Etong 2024 na ito, sabihin nyo sa sarili ninyo, mag-iipon na ako. Okay? Naintindihan lahat? Please. Sabihin nyo sa sarili nyo, magiging masaya ako. Okay? Sabi ko sa inyo, magpatawad na kayo, patawarin nyo na, mag-message na kayo sa mga mahal nyo sa buhay. Okay? Malay mo yung mga kaibigan nyo na hindi, hindi na kayo pinapansin. Okay lang yun. I-message nyo lang sila. Kung ayaw nyo naman i-message, pwede nyo naman idaan sa dasal. Lord, pinapatawad ko na po si Maria, hindi binayaran yung utang niya. Yung mga ganon, okay? Kaysa naman matoxican. Lord, kayo na po yung bahala. Kung bigyan nyo po sila ng blessings, maalala nila po ako, salamat. Ganon. Mga magagandang paraan ng pagdadasal. Okay? Huwag kayong mahiya magdasal. Diyos ko, bakit pa kayo mahihiya? Siya yung natatakbuhan natin. Magdasal na kayo ng kung ano-ano, yung gusto nyo talagang mangyari sa buhay ninyo. Walang bayad sa magdasal. Anytime, anywhere, kahit sa bundok ka pa, sa dagat ka pa, kahit saan ka lupalop ng mundo, pwede kang magdasal. Walang bayad doon. Okay? So, good luck sa mga may blessings paparating sa inyo. Ang galing naman nito. Mag-keep ka daw o mag-grow yan. Itong year na ito. Mag-grow. Climb this reading. Lahat kayo ipagdadasal ko, inshallah. This 2024, mas lalo kayong suswertehin. Yarab. Ito po ang aking Facebook account, Mylee Tarot. Wait lang, Mylee Tarot. Ito po ang kanyang profile. August 3 po yan in-upload, 792. Ito po yung June 4. June 4 po yan in-upload. Tapos 491 ang kanyang. Huwag kayong maguluhan ha. Meron akong Facebook na 2. Backup lang po yon.
hindi ko po yung ginagamit. Pag nasira si Miley, wag naman sana. Eto, minsan kasi ni-restricted ako ni Messenger. Nasisira siya. So, ginagamit ko yung dalawa kong backup. Okay? So, ingat po kayo. Ayan. Mabilisan lang to, magpapasalamat yung client ko. Maraming salamat, ma'am. Ako din po ay kinasal last week. Grabe po talaga, ma'am. Hindi lang po ako nakapag-message sa'yo kasi gawa po na talagang sobra po akong na-busy. Hindi ko po hindi ko po ma-explain ang pakiramdam ko hanggang ngayon po ay nagugulat pa ako. Parang ang bilis ng pangyayari. Grabe po talaga, ma'am. Worth it po magpaalaga sa iyo at binibless din po ang aming business. Maraming salamat, ma'am. Magpapamani spell po ako ulit sa inyo. Kasi po worth it po talaga. Believe me, times 3 pa nakuha ko ang pera. Hindi ko po ma-explain pero alam ko pong ikaw ang dahilan. Ilang taon po kaming bagsak. Pero nung lumapit po ako sa inyo, ma'am, bigla pong naghimala ang lahat. Okay, sige. Maraming salamat sa tiwala, ano. Sige po, ingat po kayo. Maraming salamat. Bye, Litaro. Bye-bye.